Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. At sa ulo ng mga balita, First Command Post Exercise na kura ng Philippine Marine Corps formal na sinimulan. Opisyal ng Philippine Marines pinarangalan ng Metrobank Foundation. Para sa balita ng mga Brigada Medical Mission sa 1st Marine Brigade, pinangunahan ng Marine Battalion Landing Team 5. Ambassador ng Philippine Center on Transitional Crimes bumisita sa mga Marines ng Tawi-Tawi. Nakilahok ang Marine Battalion Landing Team 10 sa Advanced First Aid Training sa Tuguegarao City. Opisyal ng Philippine Navy bumisita sa 4th Marine Brigade. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Francis Pauline Gonzales, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Ang kauna-unahang command post exercise na kura ay formal na pinasinayaan ng 4th Marine Battalion sa Marine Barracks Rudyardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City noong ika-26 ng Pebrero 2024. Binigyang diin ng MCFDC ang kahalagahan ng nasabing pagsasanay upang mas lalo pang maging handa ang Philippine Marine Corps sa anumang pagsubok at krisis sa bansa. Kasabay ng pagbubukas nito ay isang pagsasanay na nakatuon sa paggawa ng desisyon, detalyadong pagpaplano at koordinasyon na ginamitan ng modernong computer at applications upang mas maging makatotohanan ang mga senaryo sa training. Nagtapos ang exercise noong ika-28 ng Pebrero at patuloy namang sasanayin ang kaalaman at kahusayan ng inyong mga mandirigma upang mas maging handa sa bawat operasyon laban sa banta ng pananakop sa bansa. Pinarangalan si Colonel Wilfredo B. Manalang Jr. Philippine Navy Marines, General Staff Corps ng Award for Continuing Excellence and Service o ACES ng Metrobank Foundation. Si Colonel Manalang Philippine Navy Marines ang kasulukuyang Deputy Brigade Commander, 3rd Marine Brigade, Philippine Marine Corps. 2 beses na siyang nakatanggap ng Distinguished Service Star, ang pangatlo sa pinakamataas na military award sa Armed Forces of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang hindi mapapantayang serbisyo. Pinamalas ni Colonel Manalang ang kanyang husay sa pamumuno sa Military Intelligence Group, Military Diplomatic Affairs Group at Counter-Terrorism Force. Siya din ay nagsilbi bilang Philippine Defense and Armed Forces Attaché o PhilDAFA sa Pakistan sa loob ng 3 taon. Nagpapasalamat din ang Philippine Marine Corps sa Metrobank Foundation. Tunghayan naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ulat ng Brigada. Pinangunahan ng Marine Battalion Landing Team 5 sa ilalim ng pamumuno ng 1st Marine Brigade ang isang medical mission sa Dato Blas-Suat, Maguindanao del Norte noong ika-22 hanggang ika-23 ng Pebrero 2024. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Higit sa 600 beneficiaries ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyong medikal tulad ng libreng konsultasyon, minor surgeries, gupit, tuli at nutrition assessment. Bukod dito ay nakatanggap din sila ng ibang pangangailangan tulad ng tsinelas, laruan at bag. Nagbigay saya at ngiti rin sa mga beneficiaries ang iba't ibang palaro at hatid na dance performance ni Private Cinco, ang official mascot ng MBLT-5. Ilan sa mga katuwang ng MBLT-5 sa nasabing misyon ay ang mga volunteers mula sa Lions Club International, Rural Health Unit, District Hospital, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, 92nd Marine Company Reserve at lokal barangay officials. Samantala, ipinahayag ni Lieutenant Colonel Lester Mark C. Baki, Philippine Navy Marines, ang commanding officer ng MBLT-5 na patuloy na nagtutulungan ang mga sangay ng gobyerno, non-government organization at komunidad para sa kabutihan. Bukod dito, binigyan din diin ng importansya ng collaborative efforts ng iba't ibang government units pagdating sa public health service. Para sa mga ulat ng Brigada sa Maguindanao, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang Mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma.
Ambassador ng Philippine Center on Transnational Crimes, bumisita sa Tawi-Tawi. Nagbabalita, Corporal Abel Robillo sa Philippine Navy Marines. Bumisita si Ambassador Anthony G. Alcantara ng Philippine Center on Transnational Crimes sa Joint Task Force Tawi-Tawi noong ika-22 ng Pebrero taong kasalukuyan. Bumisita si Ambassador Anthony G. Alcantara ng Philippine Center on Transnational Crimes sa Joint Task Force Tawi-Tawi noong ika-22 ng Pebrero taong kasalukuyan. Naging bahagi ng diskusyon ang patungkol sa iba't ibang hamon ng oportunidad sa pagsupil ng transnational crimes, partikular na sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Kasama na rin ang importansya ng intelligence in sharing, capacity building at coordinated operation sa pagsupil sa ngayon ay 11 transnational crimes sa bansa. Bukod rito, binigyan din ni Ambassador Alcantara ang kalagahan ng community engagement upang mapigilan ang pagkalat ng transnational crimes. Sa kabilang banda ay mapalaganap na rin ang security at stability sa bansa. Ang nasabing pagbisita ay naglalayo na paigtingin ang relasyon at palitan ng kasanayan sa pagitan ng ahensya ng gobyerno upang protektahan ang bansa laban sa transnational crimes. Para sa mga ulat ng Brigada sa Tawi-Tawi, ako si Corporal Abel Robellos, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Alamin naman natin ang mga balita sa hilagang bahagi ng bansa. Advanced First Aid Training isinagawa sa Tuguegarao City. Pakinggan natin ang ulat na yan mula kay Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Naimbag Aldaw, nakilahok ang Marine Battalion Landing Team 10 ng 4th Marine Brigade sa isinagawang Sustaining Training at Advanced First Aid Proficiency Training sa Buntun, Tuguegarao City noong ika-20 hanggang ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan. Tinawag itong training to save lives, breeding control na inorganisa ng Dreban Corporation sa pakipagtulungan ng Tuguegarao City Police Station at Local Government Unit. Kikisa rin ang nasabing pagsasanay ang iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng PNP, BFB, CDRRMO, Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services, o PADS, Kabataan kontra Droga at Terorismo, o KKDAT, at mga advocacy support groups. Naglalayon ang pagsasanay na gawing mas handa at magkaroon ng dagdag kasanayan ang mga kalahok mula sa Philippine Marine Corps. Para sa mga balita sa Tuguegarao, ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Mataas na opisyal ng Philippine Navy bumisita sa 4th Marine Brigade. Pakinggan natin ang ulat mula kay Corporal Judenry Abragan, Philippine Navy Marines. Bumisita si Commodore Juan D. Ilagan, Philippine Navy, ang Naval Internal Auditor sa punong himpilan ng 4th Marine Brigade sa Burgos, Ilocos Norte noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Bilang bahagi ng pagbisita sa 4th Marine Brigade, siya ay nag-alay ng bulaklak sa Banwar Iti Amyanan Monument ng Military Park Cape Bojidor at siya rin ay nagbigay ng inspirational guiding principles sa mga Marines sa Burgos, Ilocos Norte. Si Commodore Ilagan, Philippine Navy ay nagtapos sa Sambisig Class of 1991 ng Philippine Military Academy at mula noon ay na-assign sa iba't ibang opisina sa Philippine Navy. Sa kanyang mahigit 36 na taon sa serbisyo, ay nakatakda na siyang magretiro sa ika-8 ng Marso taong kasalukuyan. Para sa mga ulat ng Brigada sa Norte, ako si Corporal Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Bigyan naman natin ng ilang sandali ng paggunita at alalahanin ng ating mga mandirigmang marino na nag-alay ng kanilang sariling buhay alang-alang sa pagtupad ng kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan at sa sambayan ng Pilipino. Sila ay sina Sergeant Marco T. Berual, Philippine Navy Marines, Technical Sergeant Bernardo P. Velasco, Philippine Navy Marines, Technical Sergeant Mario M. Lagmay, Philippine Navy Marines, na nasawi noong ika-28 ng Pebrero 1995 sa Gumaca, Quezon Province.
si Sergeant Meldilicio A. Perez, Philippine Navy Marines, noong ika-25 ng Pebrero 2005 sa Panamao, Sulu, at sina Corporal Cornelio A. Malio, Philippine Navy Marines, Private First Class Oscar B. Bustamante, Philippine Navy Marines, noong ika-28 ng Pebrero 1989 sa Hulo, Sulu. Ang buong bansa at bawat Pilipino ay nagpapasalamat at sumasaludo sa inyong kabayanihan. Alam niyo ba na meron na ding female military free faller ang Philippine Marine Corps? Siya ay si Private First Class Milky Q. Rohonan, Philippine Navy Marines, na opisyal na kinilala bilang first ever female military free faller ng Philippine Marine Corps. Ito ay matapos niyang malagpasan ang Military Free Fall Course Class 30-2022 sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija noong ika-9 ng Marso 2023. Ang nasabing kurso ay binubuo ng 4 na module. Ang Ground Training Phase, Military Free Fall Operations, Novice Free Fall of Qualifying Jump, at Non-Academic Module. Sa kasalukuyan, si Private First Class Rohonan, Philippine Navy Marines ay kabilang sa Elite Marine Military Free Fallers ng Force Reconnaissance Group o FRG ng Philippine Marine Corps. Nais niyo bang makilala ang iba pang female Marines? Abangan ang mga susunod na episode para sa iba pang trivia tungkol sa inyong Philippine Marine Corps. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga aplikante ng NOCC na malapit dyan sa Zamboanga City, ang inyong Philippine Marine Corps ay magbubukas ng AFSAT schedule mula ika-18 hanggang ika-21 ng Marso at susundan naman ng IQ at Neuro exam mula ika-21 hanggang ika-23 ng Marso. Maaari din kayong magtungo sa Philippine Marine Corps Recruitment Office na matatagpuan sa Marine Barracks, Eudralio Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya naman ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page para sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Shoutout na po muna tayo. Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Miss Cheryl Pasachempo, John Cargo, Sergeant Edilon Andalion, Philippine Navy Marines, Sergeant Renald Bajo, Philippine Navy Marines at buong MSEG, Nagapagbalitang Mandirigma, si Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines, na ngayon ay nasa Zamboanga na, si Marine Wardog, Lieutenant Commander Benigno Santos, Philippine Navy, at iba pang miyembro ng Maragtas Class 2007. Congratulations to Assistant Chief of Naval Staff for Civil Military Operations N7 for winning the 2023 Best Sail Plan Implementing Staff Second Diamond Award. Congratulations to Captain Levi Carane, Philippine Navy, and the rest of the N7 family. Congratulations also to Lieutenant Commander Orlan Orozco, Philippine Navy, and the rest of the CMOU Southern Luzon for winning the Best Unit Award of CMOPN. Mandirigmang Marino PH at Semper Fi TV. NOCC Class 17 Matarabay, Mandirigmang Tapat para sa Bayan. PMA Class 94 Bantay Daya at NOCC Class 38 Salig-Lagda, sandatahang tagapagligtas na layuning gampanan ang tungkulin na may dangal. Ang Balitang Mandirigma at buong Philippine Marine Corps ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month. Para sa inyong mga shoutout, i-comment lang po sa aming comment section ng ating Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming YouTube channel ng Balitang Mandirigma at isubscribe, i-like at i-share ang Balitang Mandirigma. Muli ako si Second Lieutenant Francis Pauline Gonzalez, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.